Magandang umaga, Masantos siya Kapusan at si Kuya Namin, Kabulayan ko taga Pangasinan. Yes po. Sir Hiner, kasi ngayon na patuloy po yung pong pag-ulan-ulan na dala nga po ito nga pong habagat na wala po tayong bagyo. Natapos na po yan itong nakaraang linggo pero ngayon na ay ilang araw po na may habagat po tayo. Tuloy-tuloy po na pagdala po ng ulan at tila po ulan kundi malalakas po na pag-ulan at ito nga po sa Pangasinan ngayon ay nasa yellow rainfall warning po. Sir, ano po ba itong habagat po na ito at bakit tumatagal po ito sa atin naman pong sa ating pong par at pwede po bang pakipaliwanag po ang nasa pong habagat po sir para sa ating pong mga kababayan? Yes, maraming salamat sa pagkakataon kasamang Prami. Unang-una po mga kababayan, ang buwan po ng Agosto, ito po yung peak ng habagat. Ito po talaga yung pinakamalakas, July at saka August. Ngayon, meron pa tayong minomonitor ngayon na bagong low pressure area nandito po sa may Pacific Ocean. Nasa loob po ito ng Philippine Area of Responsibility. Bukod sa pinaka-peak na ng habagat, meron pang humahatak na isang LPA. Pero ang maganda po sa ngayon, base doon sa inilabas na advisory kanina alas 2 na madaling araw, medyo medium chance na maging isang bagyo ito. Medyo maliit pa yung chance na maging bagyo ito. Yun nga lang, ay patuloy pa rin itong kailangan pa nating monitor dahil nasa Pacific Ocean yan, posible pa rin maging bagyo po ito. So yung pag-ulan po actually hindi lang naman po dito sa Northern Luzon, halos buong Luzon. Dito nga po sa Metro Manila, Cavite, Zambales, nasa yellow rainfall warning din po. Pag sinabi nating yellow rainfall warning, ibig sabihin yan ay maaaring makaranas ng 15 to 20 millimeters na ulan. So nagkaroon na ng pag-ulan kanina na halos ganun kadami, and then may nakita po yung ating Doppler radar na may paparating pang kaulapan na maaring ganun din kadami. Kaya nagbigay po tayo ng pabala. Ibig sabihin po, pag ang lugar po natin ay nasa yellow rainfall warning, maging alerto na tayo. Maghanda na tayo dahil posible pa rin itong magkaroon pa ng mas mas madaming pag-ulan na susunod. So maging alerto na tayo. Alamin natin yung kapaligiran natin kung tayo nasa mga bulubunduking lugar, ay mag-ingat po tayo baka kasi prone na po yan sa mga flash flood sa landslide. Opo. Sir Hiner, bakit po lumalakas po ang habagat? Or ito lang po ba talaga ang kanya pong pagdala pong mga pag-ulan? Kasi minsan na binabanggit po na kapag may mga bagyo ay lalos pinapaigting po dito ang habagat. How's that po, sir? Okay, unang-una ang pag sinabi nating habagat kasi warm and moist nanggagaling ng West Philippine Sea. Pero ang totoong pinanggagalingan yan ay sa Indian Ocean pa. Masyado pang malayo ang pinanggalingan nito, dadaan niya sa karagatan ng Indian Ocean, and then ang uabot hanggang dito po sa may West Philippine Sea sa atin sa Pilipinas. So hindi po nabubuo ito sa West Philippine Sea, malayo pa ang pinanggalingan nito. And then may LPA na humahatak, so mas mabilis yung paggalaw ng kaulapan, mas mabilis yung pagbuo ng mga kaulapan, mabilis ang paggalaw, mabilis mabuo yung kaulapan dahil sobrang dami ng moisture na nagiging kaulapan, kaya tayo nagkakaroon ng mga pagulan. Isama mo pa yung mga orographic lifting, ibig sabihin pag ang hangin ay tumatama sa kabundukan, nakakabuo pa ito ng mga kaulapan, kaya nakakadagdag pa yun. So, tapos ang Pangasinan ay nasa western side pa, mismong unang-unang naapektuhan ng habagat, kaya hindi lang ng Pangasinan, Ilocos Region, Zambales, yung mga western side, yun talaga ang unang nakakaramdam ng epekto ng habagat. Sir, so ibig sabihin po na mula mismo ito sa Indian Ocean na papunta po sa West Philippine Sea, and then meron po tayong Pacific Ocean na may nabubuo pong mga bagyo, ay ito po ba nagko-contradict or nagsasama or mas palalakasin po? How's that po, Sir Hiner? Lumalakas po ang habagat kapag mayroong LPA o bagyo. Kasi nga po hinihigop po niya ito. So lalong lumalakas po yung pag-epekto ng habagat sa atin dahil yung LPA o bagyo, nahihigupin po niya yung habagat kaya lalo po itong lumalakas. Pag lumakas, mabilis ang paggalaw ng kaulapan, mabilis din ang pagkabuo ng kaulapan. Kaya medyo halos nakakaramdam po o nakakaranas tayo talaga. Actually, hindi lang naman sa Pangasinan nakakaranas ng mga pagulan. Nga lang po, talagang nararamdaman natin yung pinakauna kasi nga po, nasa western side tayo. Walang ibang mga kabundukan na nakakaharang dito sa habagat kundi tayo lamang. And ang katanungan po, sir, ito nga binanggit po ninyo, ito po nga buwan po ng Agosto, ito po yung peak po ng habagat po natin. So, hanggang matapos po yung Agosto,
makaras po ng ganito pong mga pagulan po, sir? Yes, patuloy pa rin po tayong makakaranas ng mga pagulan, pero pag nawawala po itong LPA ay hihina na rin po yung habagat gaya ng mga itong linggo hanggang Mm. Lunes hanggang kahapon medyo nagkaroon tayo ng konting break dahil nawala po yung haba pero nagkaroon muli. So hinumahatak ulit kaya may kakaroon pa rin po ng mga pagulan at base doon sa mga data na nakukuha natin, posible pang magkaroon o may mga mabuo pa na mga LPA kasunod nitong minomonitor natin ngayon. Sir Hiner, meron po bang mga pag-aaralin po ang pag-asa dahil throughout the years parang palakas ng palakas ang mga pag-ulan po natin? Kasi hindi lang po dito sa ating pong bansang Pilipinas naranasan po yung mga flooding at pa na rin po ang mayaman pong bansa kagaya po dyan po sa may Japan itong nakarang araw lamang po ay binaha po sila dyan mismo siya sa China. Sobrang baha din po ang nangyari po dyan. Sir, ano po ba ang mga explanation po with this sa mga current events po? Rano po sa ating pong mga weather disturbances po natin, mga bagyo po, Sir Hiner? Kung maalala nyo, naglabas po yung opisina natin ng El Nino. So mayroon na pong El Nino sa Pacific Ocean. Pag Mm-mm. binabanggit po natin ng El Nino, tumutukoy ito sa pag-init ng temperatura sa gitnang Pacific Ocean. So nakakatulong po ito. Mas mainit ang dagat, mas mabilis lumakas yung mga bagyo, and then kung may LPA, mabilis ding mabuo. So malaking factors po yung El Nino o yung pag-init ng karagatan. So, po naging dahilan kung bakit po ganito po yung dala po na mga ulan po nito, sir? Yes, yung pag-init po ng dagat and then nakabuo ng bagyo. So yun po yung dahilan kung bakit kung maalala nyo, tuloy nagkaroon tayo ng bagyong Maymay and then yung si Dolphin. Although nasa labas ng bagyo itong si Dolphin, malakas naman ito. So hinatak niya talaga yung habagat. Yun yung tuloy-tuloy na pag-ulan na nakaranas po hindi lang Pangasinan, buong Luzon po yan nakaranas talaga ng malalakas na pag-ulan. Yes, sir. Sir Hiner, wag naman po sanang mangyari worst to worst scenario po, worst to case scenario na kapag magtuloy-tuloy po ito, ganito po nga ulan kasi dito nga po no, not only Pangasinan kundi dito talaga sa Luzon at sa ating po nga bansang Pilipinas pati po Visayas ay ilang linggo na po at pumapasok po tayo sa pangatlong linggo para po sa mga pag-ulan-ulan po na ito. Nakapagano pa rin po mga pag-ulan na ano po maaring dulot po nito kasi may mga natatala po tayong mga landslide na, mga flash po at wag naman po sana no ano po ba ang maaari pong forecast po diyan na Sir Hiner pag ganito na talagang mag-red alert na po tayo sa paghahanda po, Sir Hiner? Well, base dito sa data o mga nilalabas na warning ng Pag-asa, tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na naranasan natin. Medyo maganda pa nga nangyari dahil natuyo pa yung ibang lugar sa Dagupan, nawala yung mga baha and then may paparating na naman ulan. Wala naman tayong magagawa rito kasi nature to, hindi natin kayang pigilan. Talagang magkakaroon tayo ng mga pag-ulan. Maging alerto na lamang tayo at din sana maging sanay tayo sa mga lugar natin. Alam natin kung saan tayo pupunta. Kung yung lugar po natin ay sinabihan na ng LGU o NDRMO na lumikas na tayo, ay mas mainam po na lumikas na kasi nga po, ang LGU ay kasama namin yan. So alam din nila kung ano yung mga warning, minomonitor po nila yan. At makikita rin po nila kung aling lugar. Pag naglabas po kasi tayo ng heavy rainfall warning, ang ginagamit po namin dyan ay yung Doppler radar. Accurate po yun. Pag sinabi namin 1 sa 2 oras, magkakaroon ng ulan yung lugar na ito, magkakaroon ng ulan yan. Kasi nga po, Doppler radar yan, paparating na po yung ulan. May warning nga po tayo mga 1 hanggang 2 oras. Minsan nga po 1 oras pa nga lang bumabagsak na yung ulan. Kasi depende po sa paggalaw ng kaulapan. Minsan, mabilis, minsan mabagal. Pero sa ngayon po talagang may kabilisan po yan dahil po may humahatak sa habagat. Kaya maging alerto po tayo, alamin natin yung kapaligiran natin at maglagi po tayo maghanda. Pag sinabing lumikas na, mas mainam na lumikas na po tayo. Alright. And with that po, Sir Hiner, baka anything more na nais pong ipabatid po si po mga kababayan, maliban po sa inyo po mga binanggit, mga paalala pa po, Sir Hiner, at nito nga pong nararamdaman po natin pong naranasan po natin na sama na po ng panahon. Yes, maraming salamat sa pagkakataon kasamang Prami. Mga kababayan, 2 pong rainfall advisory ang nilalabas ng Pag-asa. Una po ay yung 24 hours advisory. Nilalabas po ito ng alas 5 ng umaga, alas 8 ng umaga, and then alas 11 ng umaga. Ibig sabihin yan, kaya po nilalabas yan para ma-update po tayo. Abangan din po natin yung heavy rainfall advisory.
Ito naman po ay yung ginagamit namin yung Doppler radar gaya ng nabanggit ko nila. Accurate po ito. So pag nakita niyo po yung lugar niyo doon, siguradong uulanin po yan. So binibigay po ito ng pag-asa para maging handa po tayo. Abangan din po natin yung susunod na update dito po sa LPA. Sa ngayon po, medium chance, pero pwedeng magbago yan. Kaya nga po lagi tayo nagbibigay ng babala para makapaghanda po tayo. Gaya po nga lagi sinasabi, mas maganda po na tayo po ay ready at handa at alam natin kung ano ang sitwasyon sa ating bansa.